Pag-iral ng Estelis magdudulot ngayon ng mga maalinsangang panahon sa ilang bahagi ng Southeastern Luzon at ilang bahagi ng katimugan ng bansa. Pero mga pagkulog at pagkidlat umiiral pa rin sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao. Nalalabi ng Luzon, magiging maulap lamang tayo pero magiging gloomy ang panahon pero moderate ang lagay hanggang sa southern part ng Luzon. Isolated rain showers naka-forecast lamang maging sa bahagi ng Mimaropa. Mga potensyal na pagkulog at pagkidlat iiral sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, February 25, 2026. Ang oras nating Boss Pime may maga ay alas 10:39 na ng umaga. EDSA People Power celebration ngayong araw mga folks. So, naasahan natin na magkakaroon tayo ng mga iba't ibang traffic. Kabilang niya dyan sa bahagi ng Metro Manila, dyan sa City of Manila, at ilang bahagi sa EDSA, lalo na sa papasok po tayo ng bandang southbound po. Expected po yung mga papunta ng northbound, posibleng magkaroon ng heavy traffic po dyan. So kung dadaan po tayo dyan sa EDSA ngayong araw ay kung maaari gumawa na tayo ng paraan para mag-detour sa mga ibang lugar para maiwasan na maipit sa matinding traffic. Dahil naasahan natin na kaliwat kanan ang mga protesta para sa pag-celebrate ng EDSA People Power Revolution, yung pagdedeklara ng martial law. Yan. So para sa mga biyahero natin na kailangan makarating sa paroroonan na dadaan po ng pa-northbound at maaring pa southbound na rin, ay iwasan na po natin sa mga area na po na yan. At sa bandang City of Manila naman, yung mga papunta ng Recto, yung mga ganyan, or dyan sa bahagi ng Liwasang Bonifacio ay asahan, o sa may bandang Luneta kung mayroong dadaan po dyan, papunta ng Pasay ay posibleng magkaroon din ng heavy traffic dyan dahil kaliwat kanan po ang gaganaping mga pag-rally na mga rallysa just in case po mga folks. So dahil magiging makulimlim naman tayo at maliit ang mga tsansa ng pag-ulan, puro isolated lamang ito, so maaring magkaroon tayo ng mga ilang mahihinang pag-ulan pero typically humid o medyo nakakaramdam natin ng hot humid na panahon dito sa Metro Manila. Since wala tayo na-detect sa Doppler radar imagery, diretso tayo sa ating lightning detection system. Mapapansin natin sa Caloocan, may mga ilang pulse ng lightning strikes ang na-detect pero mapapansin naman natin napakalayo ng distansya nito. Merong pinakabalapit, 10 km po, pero malamang within 2 hours ago po yan. Double check natin kung alin dyan. So wala tayong latest active na lightning strikes. Pero sa ating real time, meron po within 2 hours, merong isa dito sa may bandang Mekawayan, Bulacan. Mga bandang yan, mga around 8:37 AM pa ito. So mga 2 hours ago o mga within 2 hours ago po ang huling lightning strikes dito. So mula sa amin sa Caloocan, mga 10 kilometro yan. So makikita natin dito sa pinaka-distance within 10 km ang huling na-detect ng ating lightning detection. The rest naman ay wala pa naman tayong masyadong aktibong lightning strikes. May mga ilan-ilan lamang sa ilang bahagi ng Quezon Province. Aurora Region, yan, most of Quezon Province din, at bandang Mindoro lamang. Pero the rest, walang gaano. At madalas dyan sa may bandang Mimaropa or pagitan po ng Borneo at Palawan ang may pinakamaraming lightning strike recorded. Ayan, mayroong mga lightning pulse na nadedetect ng aking aparato sa Caloocan. So inaasahan po ang mga thunderstormy sa paligid. Maaring malapit dito sa amin sa Caloocan. So be ready na lamang po dahil gaya nga po ng analysis natin, mas dadalas tayo na magkakaroon ng mga pagkulog at pagkidlat. At dahil nga po nalalapit na ang ating totally na tag-init na, inaasahan natin ang thunderstorm sa bahagi nga po ng Visayas at Mindanao area. Ayan, kakalabas lamang as of 10:33 AM, care of Pag-asa. So tingnan natin sa hydrological
for rain, dams, and flood advisory. Under flood advisories, makita natin dito ang thunderstorm advisory nila latest mula sa Data PD Pag-asa. Sa Visayas area po nakataas po at medyo mas mataas ang probability dito, mas affected ng ang Eastern Samar area. Yan, merong possible moderate and heavy rain showers ngayon yan na may mga pagkulag at pagkidlat ang umiiral. Pinakita ko sa inyo sa ating lightning detection system. Sa bandang Eastern Mindanao naman, bandang Davao Oriental po, nakataas din ang affecting warning ng thunderstorms dyan sa most of Davao Oriental at dito naman sa bahagi naman ng Davao del Norte, kasama rin ang expecting warning dito. Yan, may expecting warning tayo. Yan. Pero most affecting thunderstorms daw dito sa bahagi nga po ng Davao Oriental. Yan. And the rest ay mga expecting warning lamang po, kabilang na ang the rest na Agusan del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental at Zamboanga del Norte. At dito naman sa may bandang Coronadal pababa, yung Davao del Sur po, sakop hanggang Davao Occidental. Yan. Yan. Pero naka-indicate daw dito, Davao del Sur lang daw ang indicated. Pero sakop kasi pati Davao Oriental, oh. And then, sa Visayas naman, most affecting warning ng thunderstorm dyan nga po sa may bandang Eastern Samar area. The rest ay mga possible expecting warning ng mga pagkulog at pagkidlat ngayong araw po. So, take note yan mga folks. Sa ating current conditions, partly cloudy po tayo, gloomy, haze at overcast po ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So, obvious naman po sa ating live CCTV snapshots. Malinaw naman yan mga folks. Sa lowest temperature na naitala ng weather station, kaninang 5:26 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.5 degrees Celsius. Pero kahapon ay nasa 30.5 degrees Celsius. Almost stationary ang highest namin kahapon ito ng umaga at 11:56 AM. At sa ating heat index, ibig sabihin lamang natin, medyo tumataas-taas ng konti, pero at least comfortable o medyo kaya-kaya pa ng katawan natin at 38.6 degrees Celsius heat index. So ikatatabi natin sa peak extremes in past 24 hours, nangunguna ang San Jose, Occidental Mindoro sa may pinaka-highest na 34.1 degrees Celsius. Mas mainit na talaga yung alinsangan sa kanila sa Mindoro. Magdala po ng payong. At sa pinakamababang temperatura sa Baguio City, nasa 16.2 degrees Celsius ang lowest temperature sa bansa so far. At sa Inula naman, ang Coron, Palawan, nakatotal sila ng 33.4 millimeters na total rainfall in past 24 hours. Wala pa rin kaming pag-ulan ngayon, so makang hanggang 51.3 millimeters na lamang ang magiging total rainfall namin ngayong month of February. So tingnan pa rin natin dahil at least mayroong mga 4 na araw na lamang ang nalalabi. Tingnan natin kung baka magpahabol pa ng pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. Pero sa ngayon, wala kaming naitalang mga pag-ulan mula nung nakaraang linggo po sa Caloocan. Samantala, ang lagay ni Mayon Volcano, since mayroong thermal anomaly high tayo, so silipin natin yung status ni Mayon Volcano. Care of PBOX at ngayong araw na report, pero naitala nila ito kahapon. Patuloy pa rin daw ang lava effusion mula sa Basud na 3.8 km at Bonga. Yan, so patuloy pa rin ang sa Bonga na 2.3 km. At sa Miisi ay 1.3 km. Yung lava effusion dyan. May recorded na 3 volcanic earthquakes at 305 rockfall events at 15 pyroclastic density. So, ibig sabihin lamang yan ay patuloy pa rin ang nagbabaga at very unrest ang pagbuga ng magma nitong si Mayon Volcano. So, dating gawin lamang tayo, tanaw na tanaw pa rin yan yung crater glow at meron tayong 4,452 tons a day recorded mula kay PBOX since kahapon yan ng February 24. So, moderate naman daw ang emission. West-southwest po yung direction ng plume. Malamang sumasabay lamang yan sa daloy ng hangin, patimog kanluran, at patuloy na pamamaga nito. So, patuloy pa rin ang reminder na susundin natin sa area na yan. Patuloy ang inaasang rockfalls and ballistic fragments, pyroclastic density, at may mga maaaring moderate size explosion. At paglahar naman kapag ka nagkaroon ng mahaba-habang pag-ulan sa paligid ni Mayon. Patuloy na pinag-iingat na ang pagpasok within 6 km radius permanent danger zone. Distansya tayo dyan.
maging sa mga flying aircraft na dadaan po dyan malapit kay Mayon Volcano. Sa atin namang thermal anomaly, mataas po ang kanyang thermal anomaly na may variable radiated power of 124 megawatts. Kitang-kita po, ibig sabihin malakas po yung pag-emit. Mayroon pang magma na nagfo-flow. So kung titingnan natin yung direction, pa dito po sa bandang direksyon ng basag yung flow ng magma niya. According dito sa pinaka glow ng Mayon, ayun. So nasa high po yung kanyang thermal anomaly, yung init sa bunganga nito, 124 megawatts po. So very active talaga itong si Mayon Volcano. So kung sisilipin natin yung fire density, ayan, nakataas po yung kanyang fire density. Yung modis fire niya mataas po. Yan, classification A po, o 100% ang kanyang modis fire. Yan, 66 to 100% ang kanyang fire density. So maliwanag po na nagmamagma o galing yan sa pinakamagma na ng bunganga ni Mayon Volcano. Samantala sa ating outside humidity ay nasa ating 80% po tayo na highly concentrated. Tumaas ito ng 1% since last hour. So medyo pahirapan at medyo hindi na ito maganda dahil kapag umaalinsangan tayo at mataas ang outside humidity, malagkit-lagkit na naman na alinsangan ang dadaranasin natin yan pag nagpatuloy na ganyang kataas ang outside humidity. Tapos mataas ang ating outside temperature. Atmospheric pressure natin, 1,011 hectopascals and steady ito since last hour. Medyo low tide po tayo pero pataas na po yung ating sea level. So at least mga 1 to 2 meters pa rin ang alon dyan sa silangan naman sa ingat na lamang po sa mga pag-alon within next 24 hours. Natiling moderate po tayo. As usual po, paniliwanag na natin kung bakit madalas nagmo-moderate po ang ating air quality at 57 index na po ngayon dahil po nagkakaroon tayo ng thermal inversion. Madalas yan kapag pumapasok po yung summer o yung tag-dry season, madalas nagkakaroon ng thermal inversion yan. Kapag bandang hapon o gabi, bumababa ang temperatura, then nagkakaroon ng trapping. So, kasabay ng maulap na himpapawirin, hindi agad nakakaalpas yung ating air pollution dito sa city na ibinubuga ng mga sasakyan, pabrika, etc. Hindi agad nakakaalpas siya, nai-stack siya, so nagkakaroon tayo ng accumulated air quality na moderate po at posibleng umabot pa sa unhealthy. So magmas po tayo sa mga sensitibong mga baga, mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:14 AM at lulubog po ito mamayang 6:03 PM. At ating 57 illuminated percent na waxing gibbous na po ng ating moon. So natatanaw nyo po sa gabi yung ating moon. So hindi pa po siya nagmo-moonrise dahil magmo-moonrise pa po yan mamayang gabi at 11:59 ngayong umaga. Magmo-moonrise pa po yan ngayong umaga at 11:59. So halos magto 12 o'clock. Ngayong tanghali pa lamang ito magmo-moonrise at lulubog po ito kinabukasan na po ng madaling araw at 1:32 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Wednesday and Thursday, gaya na ating forecast kahapon, magiging partly cloudy tayo at nagiging clear skies din tayo paminsan-minsan base sa icon, indicator. Ganon din bukas, patuloy na magkakaroon tayo ng mga partly clear na condition pero expected medyo gloomy pa rin tayo dahil sa pollution din na magkakasama. Highest and lowest temperature expected maglalaro between 31 to 33 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 23 to 25 degrees Celsius. And also, ay yung tsansa ng pag-ulan natin sa Metro Manila, napakaliit lamang ang tsansa. So, very isolated kung pumasok po yung percentage niya. Wala naka-indicate dito sa ating BC weather forecast na may tsansa ng pag-ulan. So, ibig sabihin, very minimal ang posibleng magkaulan tayo sa Metro Manila. Very isolated na lang siguro kapag may mga ilang bahagi na bigla tayong ulanin mamayang hapon. So, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Ginamit natin ang infrared lighting strike. So, para makita natin ang actual na mga makapal na kaulapan kung saan nakakaroon ng mga pag-ulan at may pagkulog at pagkilat. Kita-kita po natin dito sa pagitan po ng Eastern Samar at bandang Surigao region sa Mindanao ay makakapal po ang kaulapan nito. So, apektado po ang Borongan, pababa ng Gian Eastern Samar, mula Tacloban hanggang Baybay, pababa ng Maasin na po yan, ang Southern Leyte. Nakakaranas kayo ng mga ilang moderate to some heavy rain showers. Double check natin kung mataas ang heavy rain potential. Yes, clusterized po. Kitang-kita naman po ng clusterized na heavy rain dito sa bahagi nga po ng Southeastern Visayas ng Eastern Samar region, kasama ng Leyte at Surigao region sa Mindanao.
Ingat po sa posibleng pagbaha just in case at mga ilang bahagi po ng Central Visayas patungo po ng Panay Island ay nakakaranas tayo ng ilang mahina at katamtamang pag-ulan pero at least medyo umaraw-araw, nagmo-moderate naman ang panahon the rest ng kanluran ng Visayas, kabilang na ang Negros Region, Cebu, Bohol, maging dyan sa ibaba ng Siquijor. At mula naman sa Eastern Mindanao, nakakaranas din tayo ng clustered heavy rain showers, kabilang na ang bandang Hinatuan, Bislig, Lingig hanggang Boston po yan. Tumatawid yan ng ilang bahagi sa Trento, Bunawan o sakop yan ng Agusan del Sur at Bungkayo naman o Compostela Valley naman, sakop naman ng Davao de Oro area. So magdala po ng payong dahil mga tumitigil din naman yan pero expected bigla ang malakas ang downpour ng ulan. Maaring umabot yan sa ilang bahagi ng Davao City pero the rest ng Sorsogon area mula Cotabato, Maguindanao, yan ay mga typically mauulap lamang ng himpapuin at hot humid na panahon maging sa bandang Central Mindanao. Rest ng Northern Mindanao, magiging katamtaman din tayo, partly tumusikaw din tayo except na lamang sa ilang bahagi ng Caraga area at Surigao Region na binanggit natin. So pati ang Dinagat Island at Siargao nakakaranas ng moderate to heavy rain showers at localized thunderstorms. Sa bandang Zamboanga Peninsula naman, at least medyo moderate ang ating panahon, posible lamang ang mga localized thunderstorms, lalo na sa dulo po ng city, ng Zamboanga City at ilang isla ng Basilan na tulo-sulo po. Magdala na lamang ng payong dahil typically isolated po ang magiging pag-ulan natin. Sa Southern Luzon naman, at least medyo mas maaraw tayo dyan, medyo moderate at ilang fairly weather tayo ngayon sa ilang bahagi ng Iriga o most of Camarines Sur at Camarines Norte. Medyo partly cloudy lamang ang iiral to sa Musikaw dito sa dulo po ng Sorsogon at Legazpi. So may mga isolated rain showers pa rin tayong naka-forecast kahit maliit lamang na isolated ito. Kabilang ng Catanduanes, Masbate at ilang bahagi ng Romblon o Marinduque man. Pero at least generally, medyo partly to sa Musikaw di lamang ang iiral. So typically, very isolated din ang pag-ulan natin. Maging sa bahagi nga po ng Mindoro na makakaranas ng mas maalinsangang panahon po ha. So iwasan natin ang magbilad ng todo dahil kayo po ang may pinakamainit na temperatura na pumapalo ng 35 degrees Celsius o higit pa. The rest ng Palawan, magiging mas maulap po tayo at overcast at kalat-kalat ng pag-ulan na may pagkilat pagkulog maging sa Puerto Princesa. Kabilang na ang El Nido, Taytay, yan, Araceli, Dumaran, San Vicente po. Ingat po sa mga biglaang downpour ng ulan at localized thunderstorms. Ganun din sa dulo po ng Bataras at Balabac. So maging ang Kalayaan Group of Islands hindi ligtas sa mga clusterized heavy rain showers. Ingat na lamang sa biglaang downpour possible flash floods. The rest naman ng Calabarzon area, yan, kasama na ang buong Laguna, mga hanggang Calamba at Batangas, kasama na ang Metro Manila Central Luzon. Moderate naman ang panahon natin, pero overcast lang magiging madalas natin. Nakakaramdam na rin tayo ng medyo hot humid na panahon dahil po sa easterly trade wind dito sa silanganan natin. May dala po na mainit na hangin na po yan. So nakakaramdam na talaga tayo ng mainit na panahon. At despite na katamtaman at moderate to heavy rain showers, moderate at fairly weather tayo sa most of entire Northern Luzon, extreme Northern Luzon, makikita pa rin natin na medyo may nararamdaman pa rin tayo sa dulong-dulo ng extreme Northern Luzon na mga medyo maginaw-ginaw pa na temperatura. Although pinaka mababa na lang at least 17 degrees Celsius. So hindi na kagaya talaga nung mga nakaraang buwan po na bumababa sa 10 degrees Celsius. Hindi na po masyado ganun. So makikita nyo po yan sa bandang Baguio po. So wala tayong masyadong concern sa buong Northern Luzon, kabilang na Metro Manila. Madalas lamang na magiging mas maulap po tayo, kasabay din ng hot humid na panahon. So silipin muna natin yung ating gas, wind gas and MSLP at accumulated rainfall just in case po para makita ng kababayan natin yung pinaka-actual na mula sa data feed mismo ni Pag-asa, care of GFS. Makita po natin dito ay manipis na po yung mga kaulapan natin at yung bugso ng hangin medyo na lamang at least naglalaro mga around 28 kilometers per hour yung mga bugso ng hangin natin. So hindi masyado kalakasan ang bugso ng hangin natin hanggang this weekend po. So yung forecast ng Extreme Northern Luzon, manipis na lamang talaga ang mga hangin, medyo mataas na lamang dito sa may bandang Batanes Group of Island. The rest, mga typical na lamang na naglalaro sa 28 km per hour to 38 to 50 km per hour na bugso ng hangin. Yan. So, wala tayong masyadong kalakasan na bugso ng hangin. At yung atmospheric pressure, makakaranas tayo ng localized thunderstorms na mapapansin natin mula sa mean sea level pressure, naglalaro sa 1,006 hectopascals. Expected po ang thunderstormy sa halos buong bansa po yan. Ayun, naka-indicate. So, posibleng mga localized thunderstorms yan.
Mas mataas ang concentration ngayon sa bandang Visayas at Mindanao na kung saan ay mataas ang water vapor content. So maliwanag naman po yan, hanggang weekend na po yan. Yan, maliwanag. At since wala naman tayong binabantay na anumang sama ng panahon so far. Sa 24-hour accumulated rainfall, malabong-malabo sa buong NCR. Wala tayong nakikita hanggang this weekend na posibleng mga malawak ang pag-ulan o mataas na accumulated rainfall. Pero dito sa ibang bahagi ng bansa, kabilang ng Eastern Visayas at Mindanao, at least mga light to moderate at ilang heavy rain lamang na pakonti-konti ang makikitaan natin hanggang this weekend na bubuhos sa Mindanao at Eastern Visayas. Yung concentration po yan within 24-hour period, bandang Mindanao lamang ang highly concentrated. Dito sa bandang Luzon, hindi masyado. So, maliit lang ang tsansa na mga posibleng pag-ulan hanggang this weekend. Sa 6 hours watt naman, ang concentrated na mga pag-ulan ay bahagi lamang ng Mindanao at Eastern Visayas. Yan. Hanggang 144-hour period na po yan. So, dire-diretso hanggang this coming weekend. Mapapansin natin ang typically lamang na magkakaroon ng mga isolated rain showers ang bandang Mindanao pa rin po. Moabot pa rin sa moderate to some heavy rain showers. Ayan. Lalo na sa bandang Agusan, no? Lanao region. Pero papapansin natin sa buong Northern Luzon at Southern Luzon, napakaliit lamang na tsansa ng pag-ulan. Yan. So, kitang-kita po. Maging yung accumulated rain hour, per 6-hour accumulated rainfall, mostly Mindanao lamang ang highly concentrated. Hindi masyado sa bahagi ng Northern Luzon. So, wala tayong magiging problema gaano so far sa magiging pag-ulan dito sa Luzon. At since wala naman tayo binabatayang sama ng panahon, so sasaglitin lang natin ito. So, wala tayong nakikitaan ngayon at makita natin, easterlies na po ang medyo umiiral. Wala na tayong gaanong frontal system na namamataan. Hanggang this weekend na po, hanggang sa huling araw na nga po upapasok ng Marso na. So maliwanag dito ay talagang lumalakas na po yung ating easterly trade wind at namamaalam na po ang ating amihan. Unti-unti na yan. So puro easterlies na lamang. So nagkakaroon lang tayo ng accumulated water vapor sa may bandang Mindanao, Eastern Visayas. At sa ating global spectral model ay malakas o lumalakas na talaga yung daloy ng ating easterlies. Gaya na ating report kahapon ay no. Hanggang sa huling araw na po yan, February, unti-unti, madalas easterlies na po ang mararanasan natin. So, yung mean sea level pressure, madalas, nakakaroon na tayo ng mga localized thunderstorms, 1,007 to 1,006 hectopascals na ngayon ang atmospheric pressure dyan sa most of southern part ng ating bansa. Madalas ang localized thunderstorms yan. Kaya mapapansin nyo, dadalas ang forecast ni Pag-asa ng mga thunderstorm advisory. Mapapansin nyo na pa yan, dadalas nang magre-report yan si Pag-asa ng mga thunderstorm advisory. Kaya nagpo-post na rin tayo sa ating Facebook page, di ba? Kasi gaya nating analysis ay bumababa o nagkakaroon na tayo ng mababang atmospheric pressure dyan sa bandang Visayas at Mindanao na unang makakaranas ng mga sunod-sunod na pagkulog at pagkilat. So maliwanag naman yan mga folks. At yung strike probability, wala tayong expectancy of tropical cyclone strike probability. Puro surface trap ito. So, magpapaulan lamang kadalasan bandang Mindanao po. Which is pinakita ko sa inyo kanina sa wind gas and mean sea level pressure. Maging yung pinaka-rainfall o precipitation SWAT. Yung concentrated na ulan, typically bandang Mindanao lamang at Eastern Visayas. Samantala, sa ulat lindol, well, wala naman tayong masyadong agresibong mga pagyinig nowadays. Hindi kagaya kahapon ng hapon. Nagkaroon ng mga teleseismic earthquakes. Ayan, nakikita natin. Mula naman yan sa labas ng ating bansa. Pero mula sa short period seismometers ni PBOX sa iba't ibang bahagi ng bansa, tingnan natin yung data. Baka mayroon tayong mamataan na magnitude 4. So mula sa data feed ni PBOX at mula kaninang madaling araw, so marami-rami yung registered na mga paglinig. Mayroong isang magnitude 4.1 dito sa bahagi ng Sultan Kudarat na naman. Yan, sa may bandang Palimbang na naman. So may mga paglinig na naman tayo. Naganap ito kaninang 3:01 ng madaling araw. Magnitude 4.1 na may epicentral depth of 27 km. So, patuloy pa rin ang mga ilang pagyinig dyan sa Sultan Kudarat. Ingat po mga folks. At mula kaninang umaga, so far wala namang sumunod na magnitude 4 sa kanya. Yan, nagkakaroon lang mga minor to some moderate lang ng mga pagyinig. Random po ito. Pero maliwanag, patuloy pa rin ang mga ilang paglindol dito sa bahagi po ng Davao Oriental at Bogo, Cebu. Kabilang na ang bandang Surigao region, na may mga latest tayong mga pag-iinig dyan. The rest ay same lang po at wala naman tayong so far na malakas na pag-iinig at ilang pag-iinig na dadagdagan sa Luzon, pero at least pa isa-isa o padala-dalawa ang mga nadadagdagan. So diretso agad tayo sa ating historical earthquake data.
kung ilan na po yung total earthquakes natin for the month of February. Aabot ba ng mahigit sa 1,000 ng total earthquakes tayo? So far, nasa 751 total earthquakes tayo. 709 ay magnitude 2.0 pataas between, at 38 sa magnitude 4, at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. And so far, wala naman tayong naitala na kahit isang magnitude 6 ngayong month of February ngayong taon. So, medyo mas konti yung mga pag-inig ngayon lumalabas kung konti yung ating mga total earthquakes. At since meron tayong 4 na magnitude 5, may kukonsider rin na medyo agresibo pa rin yung ating mga tectonic plate, lalo na sa katimugang bahagi ng bansa. So, mag-ingat pa rin po tayo at wag natin baliwalain po kahit na kukunti lamang yung total earthquakes. Dahil kahit konti, minsan, mas marami pa yung mga mas malalakas na mga pag-inig gaya na lamang ng magnitude 5.0 pataas. So, hindi pa rin po pwedeng baliwalain kahit kakaunti yung total earthquakes natin ngayong buwan. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Miyerkules, February 25, 2026. At ganito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, February 25, 2026. Huwag mo kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa ibabang detalye na gusto mo malaman na hindi natin isama ngayong maga sa ating report. Asahan lang natin na makakaramdam natin ng unti-unting mas hot, humid na panahon. Tuloy-tuloy na yan hanggang sa pagpasok po ng Marso. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ang pinaka-actual data events mula sa reading mismo ng ating aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.